Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hanggo sa mga paniniwala, alamat, at mga kwento tungkol sa mga aswang sa ating kultura. Ang mga pangalan, lugar, at mga pangyayari ay pinalitan o nilikha para sa layunin pampanitikan. Anumang pagkakatulad sa totoong tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Ginawa ang kwentong ito upang magbigay aliw at magpaalala sa kahalagahan ng mga tradisyon at paniniwala sa ating mga komunidad. Sa isang malayong baryo na napapalibutan ng mga matatayog na puno at malawak na kabukiran, doon naninirahan ang isang batang lalaki na nagngangalang Juan. Siya ay 12 taong gulang, masigla, at mahilig maglaro kasama ang mga kalaro sa kanilang barangay. Ang kanilang baryo ay tahimik at payak lamang ang pamumuhay. Maraming tanim na palay at gulay, kaya karamihan sa mga tao ay magsasaka. Ang mga tahanan ay yari sa kahoy at nipa, may mga lumang bintana at mga dingding na pininturahan ng puti. Si Juan ay anak ng isang magsasaka at isang mananahi. Mahilig siyang maglaro sa bukid at tumulong sa mga gawaing bahay tuwing walang pasok sa eskwela. Mahilig din siyang magkwento at makinig sa mga matatandang nagkukwento ng mga alamat at mga kababalaghan sa kanilang lugar. Isa sa mga madalas nilang pag-usapan ay ang tungkol sa mga aswang, mga nilalang na sinasabing naninirahan sa mga madidilim na parte ng kagubatan sa paligid nila. Sa baryong iyon, may mahigpit na paniniwala ang mga tao tungkol sa mga aswang. May mga kwento ng mga nawawalang hayop, mga kakaibang tunog sa gabi, at mga anino na tila ba hindi tao ang anyo. Kahit na maraming tao ang hindi naniniwala ng lubusan, mayroon ding ilan na palihim na nag-ingat at nagdadasal para sa kanilang kaligtasan. Sa araw-araw, tila walang kakaiba ang buhay ni Juan. Nag-aaral siya sa maliit na eskwelahan sa bayan, tumutulong sa mga gawaing bahay, at naglalaro sa tabing ilog kasama ang mga kaibigan. Ngunit sa kabila ng payak na pamumuhay, may mga lihim na nangyayari sa paligid na hindi niya lubos na nauunawaan. Isang gabi, habang naglalakad si Juan pauwi mula sa bahay ng kanyang pinsan, napansin niyang may kakaibang sigla sa paligid. May malamig na hangin na dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat, at may mga aninong gumagalaw sa dilim ng mga puno. Hindi siya natuwa at medyo kinakabahan, kaya dali-dali siyang nagmadaling umuwi. Sa kanyang pag-uwi, napansin niyang may mga kakaibang marka sa lupa na tila babakas ng mga paa ng hayop, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano talaga yon. Sa kabila ng kanyang takot, naisip niyang tingnan pa ito sa susunod na araw. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nararamdaman ni Juan na may kakaibang nangyayari sa kanyang paligid. May mga bagay na parang may buhay kahit wala, may mga tunog sa gabi na hindi maipaliwanag, at may mga lihim na tila nais ipakita sa kanya ng kanyang baryo. Ang kanyang pamilya ay mahigpit sa kanilang pananampalataya at tradisyon. Lagi silang nagdarasal tuwing gabi at nagtuturo sa kanya na maging maingat sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Ngunit kahit ganoon, si Juan ay puno ng kuryosidad at nais malaman kung ano ang mga sikreto ng kanyang baryo. Sa gitna ng kanyang pag-aaral at paglalaro, unti-unting nabubuo sa isip niya ang mga tanong, ano ba talaga ang mga aswang? Totoo ba ang mga kwento? At ano ang mga lihim na tinatago nila sa likod ng madilim na gabi? Hindi niya alam na ang mga sagot sa kanyang mga tanong ay magdudulot ng isang kakaibang karanasan na magbabago ng kanyang buhay. Isang karanasan na magpapakita sa kanya ng isang lihim na ritual ng mga aswang na matagal nang tinatago sa kanilang lugar. Isang gabi, hindi inaasahan ni Juan ang mga susunod na pangyayari na magpapabago sa kanyang pananaw tungkol sa mundo sa paligid niya. Matapos ang isang araw na puno ng laro at tulong sa kanyang mga magulang, nagpasya siyang maglakad-lakad sa gubat malapit sa kanilang bahay. Gusto niyang makahanap ng mga kakaibang bagay na madalas niyang marinig sa mga kwento ng matatanda. Ang buwan ay medyo maliwanag, kaya't hindi siya takot na mag-isa sa dilim. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga punong kahoy, napansin niya ang kakaibang katahimikan, walang kuliglig, walang huni ng ibon, at wala ring hangin na humahaplos sa mga dahon. Para bang ang buong gubat ay naghihintay sa isang bagay. Biglang may nakita siyang mga ilaw na kumikislap sa malayo, pailalim sa mga sanga ng mga puno. Naakit siya at dahan-dahang nilapitan ang pinagmumulan ng mga ilaw. Sa kanyang pagtataka, napansin niyang may isang maliit na daanan na hindi niya napapansin dati. Lumapit siya ng mas malapit at napailing sa kanyang nakita. Sa gitna ng isang maliit na clearing, may mga tao na nakapalibot sa isang apoy. Ngunit ang mga ito ay hindi ordinaryong tao. Ang kanilang mga mukha ay animoy nagbabago sa dilim, may mga mata na kumikislap na tila ba hindi tao, at may mga pangil na nakasilip sa pagitan ng kanilang mga labi.
Hindi pa rito nagtapos ang kanyang pagkabigla. Sa paligid nila, may mga kakaibang bagay na hindi niya maintindihan, mga kaldero na naglalabas ng usok na kulay itim, mga bulaklak na dahan-dahang nalalanta kahit walang hangin, at mga orasyon na binibigkas ng mga tinig na malamig at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nakita ni Juan kung paano nagtipon-tipon ang mga nilalang na ito para sa isang ritual. Isa sa mga pinuno nila ay may hawak na isang maliit na sanggol na tila baga iniaalay sa isang masamang espiritu. May mga sigaw, pag-indayog, at mga galaw na hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang takot na bumabalot sa lugar. Napuno ng kaba ang dibdib ni Juan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kung tatakbo siya o mananatili pa para masaksihan ang buong ritual. Ngunit bago pa man siya makagalaw, may napansin siyang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng clearing. Ang mga mata nito ay nakatingin diretsyo sa kanya. Para bang nakita siya. Agad na tumakbo si Juan pauwi, hindi na lumingon pa. Sa bawat hakbang niya, nadarama niyang parang may mga matang sumusunod sa kanya. Nang makarating siya sa bahay, dali-dali siyang pumasok at isinara ang pintuan. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, hindi niya mapigilan ang kuryosidad na malaman pa ang tungkol sa mga nakita niya. Kinabukasan, hindi niya maipaliwanag ang panaginip na bumalot sa kanya habang natutulog, ang mga imahe ng ritual, mga anino, at ang malamig na mga tinig na patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Alam niyang may malaking bagay na nakatago sa kanilang baryo, isang lihim na hindi dapat nalalaman ng mga bata. Ngunit si Juan ay may tapang at determinasyon. Alam niyang kahit matatakot siya, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Hindi siya nag-iisa, dala niya ang pagmamahal sa kanyang pamilya at ang paniniwala na kailangang protektahan ang kanyang bayan mula sa masamang nilalang. Matapos ang gabing iyon na nasaksihan ni Juan ang lihim na ritual ng mga aswang, nagbago ng husto ang kanyang buhay. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang o sa mga kaibigan ang nakita niya. Ang takot na baka hindi sila maniwala o lalo pang malagay siya sa panganib ang siyang pumigil sa kanya. Kaya't pinili ni Juan na itago ang kanyang natuklasan sa lahat. Kahit na sa kanyang sarili ay mahirap paniwalaan ang mga pangyayaring naganap, naramdaman niyang may mabigat na responsibilidad sa kanyang dibdib. Isang lihim na kailangang pangalagaan at isang kwentong hindi pa panahon na sabihin. Sa mga araw na sumunod, nagbago ang ugali ni Juan. Hindi na siya kasing saya kagaya ng dati. Madalas siyang mapag-isip at parang may kinikimkim na takot na hindi maipaliwanag. Hindi na siya nakikipaglaro ng masyado, at palihim siyang tumitingin sa mga sulok ng kanilang baryo, lalo na kapag gabi na. Minsan, habang naglalakad siya pauwi galing sa eskwelahan, napansin niyang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim ng mga punong kahoy. Hindi niya ito sigurado, pero parang may mga aninong sumusunod sa bawat galaw niya. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi na simpleng takot lang, ito na ang panliligalig ng mga aswang na tila baga nagbabantay sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, pinilit niyang magpanggap na normal ang kanyang buhay. Ngunit sa tuwing papasok siya sa kanilang bahay, napapansin ng kanyang ina ang kakaibang kilos niya. Juan, anong nangyayari? Bakit parang laging malungkot ka? Tanong ng kanyang ina isang gabi habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kusina. Hindi agad sumagot si Juan. Alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang buong katotohanan. Sa halip, ngumiti lang siya ng pilit at sinabi, wala po, Nay. Medyo pagod lang siguro ako. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman ni Juan na kailangan niyang maghanap ng sagot sa mga bagay na kanyang nakita. Naalala niya ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga aswang, mga kwento na dati ay narinig lang niya sa mga kampo ng kaibigan, ngunit ngayon ay tila may laman at kahulugan. Sinimulan niyang balikan ang mga alamat na ito, nagtanong-tanong sa mga matatandang kapitbahay, at nagbasa ng mga lumang libro tungkol sa mga aswang na nakatago sa lumang bowl ng kanilang tahanan. Napagtanto niyang hindi basta mga kwento lang ang mga ito, may katotohanan. Ngunit marami rin sa mga nakatatanda ang ayaw pag-usapan ang mga ito ng lantaran. Walang kwenta ang mga ganong tanong, ang sabi ng ilan. Huwag kang magpakialam sa mga bagay na hindi mo maintindihan. Hindi tinatapos ni Juan ang kanyang paghahanap. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natutuklasan ang mga palatandaan na may kakaibang nangyayari sa kanilang baryo, mga nawawalang hayop, mga natutunog na sigaw sa gabi, at mga bakas na tila ba hindi normal. Isang araw, habang naglilinis siya sa paligid ng bahay, napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na may kakaibang simbolo. Hindi niya maintindihan ang kahulugan nito, ngunit ramdam niya na mahalaga ito.
Iniisip niya kung paano ito naugnay sa mga aswang na nakita niya. Hindi siya makatulog sa gabi na iyon, iniisip ang kanyang mga natuklasan at ang posibilidad na malapit na siyang maharap sa mas matinding panganib. Alam niyang kailangang maging maingat dahil hindi lahat ay kailangang malaman ang katotohanan. Nagdesisyon si Juan na hindi muna magsasabi sa iba. Saksi siya ng isang malaking lihim na maaaring magpabago sa takbo ng buhay nila sa baryo. Ngunit dalangin niya na balang araw, may makakatulong sa kanya sa paglaban sa kadiliman na iyon. Lumipas ang mga araw, at si Juan ay patuloy na nagmamasid sa paligid ng kanilang baryo ng palihim. Hindi niya makalimutan ang mga tanawin noong gabing nakita niya ang mga aswang na nagsasagawa ng ritual sa gitna ng gubat. Minsan, kahit pa gusto niyang makalimot, ang mga imahe ng apoy, mga aninong umiikot, at mga pangil ng mga nilalang ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Isang gabi, nang muling magkaroon ng buwan na maliwanag, nagpasya si Juan na muling puntahan ang lugar kung saan niya nakita ang ritual. Gusto niyang mas maunawaan ang mga nangyayari, kahit na nakakatakot para sa kanya. Sa dulo ng kanyang puso, naroon ang tapang na gustong ipaglaban ang kanyang pamilya at ang buong baryo mula sa anumang panganib. Dahan-dahang pumunta si Juan sa gubat, sinubukang huwag mag-ingay para hindi siya mahuli. Sa kanyang pagdating, nakita niyang may mga tao na muling nagtipon-tipon sa clearing. Ngunit hindi na ito mga ordinaryong tao, ang kanilang mga katawan ay animoy nagbabago, ang mga mata nila ay naglalagablab sa dilim, at ang mga tinig nila ay may halong bulong at sigaw. Pinagmamasdan ni Juan ng malapitan ang ritual. May mga katutubong awit na inaawit, may mga sayaw na ginagalawan ng mga kaluluwa, at may mga simbolo sa lupa na nagliliwanag sa liwanag ng buwan. Ang pinuno ng ritual ay may hawak na isang itim na baso na puno ng pulang likido, at ito ay iniinom ng paunti-unti habang nagsasabi ng mga salita na hindi maintindihan ni Juan. Nakita rin niya kung paano iniaalay ang ilang mga hayop sa apoy bilang bahagi ng ritual, mga hayop na mahalaga sa kanilang baryo, kaya nagdulot ito ng takot at galit sa puso ni Juan. Naramdaman niyang may malakas na kapangyarihan ang ritual na iyon, isang kapangyarihan na sumisira at nagbabantang sirain ang kanilang tahimik na pamumuhay. Dito niya rin nakita ang mga aninong gumagala sa paligid, mga nilalang na tila ba lumilipad, may mahabang mga kuko at mga mata na naglalabas ng nagliliyab na liwanag. Ito ang tunay na anyo ng mga aswang na matagal nang kinatatakutan ng mga tao sa kanilang baryo. Habang nanonood, napansin ni Juan na may mga bata ring naroon, ngunit sila ay tila iba, hindi normal, may mga kakaibang galaw at tila may kontrol sa kanila ng mga aswang. May isang bata na tumingin diretsyo kay Juan, at para bang sinasabi na huwag siyang magpadala sa takot, ngunit maging maingat. Hindi nagtagal, napansin ni Juan na may isa sa mga aswang na nakakita sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliyab at unti-unting lumapit sa lugar kung saan siya nagtatago. Nagmadali siyang tumakbo palabas ng gubat, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Pagdating sa bahay, dali-dali siyang nagtago at hindi na lumabas hanggang sa sumikat ang araw. Ang takot ay bumalot sa kanya, ngunit kasabay nito ang determinasyon na hindi siya susuko. Kailangan niyang malaman kung paano mapipigilan ang mga masasamang ritual na iyon. Dahil sa labis na takot at kuryosidad, napagdesisyonan ni Juan na mas lalo pang palalimin ang kanyang kaalaman tungkol sa mga aswang at mga ritual na kanyang nasaksihan. Nais niyang maintindihan kung bakit nangyayari ang mga ito, at kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang sarili at ang kanilang baryo. Isang araw, nagtungo siya sa bahay ng kanilang lolo, na kilala bilang tagapangalaga ng mga lumang kwento at alamat ng kanilang pamilya. Dito niya natuklasan ang isang bowl na puno ng mga aklat, dokumento, at mga sinulat na naglalaman ng mga paniniwala ng kanilang mga ninuno tungkol sa mga nilalang na nagpapahirap sa mga tao. Binuksan ni Juan ang isang aklat na may mga larawan ng mga nilalang na halos katulad ng mga nakita niya sa ritual, mga aswang, mangkukulam, at iba pang mga espiritu. Dito niya nalaman na ang mga aswang ay may kakayahang magbago ng anyo, magpalit ng hitsura, at lumipad sa gabi upang manghuli ng kanilang biktima. Nakabasa rin siya tungkol sa mga ritual na ginaganap ng mga aswang para palakasin ang kanilang kapangyarihan, at kung paano sila nagsasagawa ng mga alay upang mapanatili ang kanilang kalakasan. Ang mga ritual na ito ay may malalim na kahulugan sa kanilang kultura, ngunit nagdudulot ito ng takot at panganib sa mga tao. Napagtanto ni Juan na ang ritual na kanyang nakita ay isa sa mga pinakamakapangyarihang gawain na ginagawa ng mga aswang upang mapanatili ang kanilang kontrol sa baryo. Kung hindi ito mapipigilan, maaaring lalala pa ang sitwasyon ng kanilang komunidad.
Dahil dito, nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga matatanda sa kanilang baryo, kahit na alam niyang marami sa kanila ang ayaw pag-usapan ang mga bagay na ito. May ilan na nagbahagi ng kanilang mga karanasan at payo kung paano labanan ang mga aswang gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan. Nalalaman niya mula sa kanila na may mga gamot at anting-anting na maaaring gamitin bilang pananggalang laban sa mga aswang. May mga halamang gamot na may kakaibang bisa, at mga dasal na kailangang gawin sa tamang oras upang maipagtanggol ang sarili. Habang lumalalim ang kanyang kaalaman, naramdaman ni Juan na may malaking responsibilidad sa kanyang mga balikat. Hindi na ito basta-basta kwento lang, ito ay isang misyon upang mailigtas ang kanyang pamilya at mga kababaryo. Kahit na mahirap at delikado, nagpasya si Juan na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap ng solusyon. Nais niyang maging handa sa anumang mangyari, kaya nagsimula siyang mag-ipon ng mga bagay na kailangan sa paglaban sa mga aswang, mga bawang, asin, at mga halamang gamot na natutunan niya mula sa mga matatanda. Nagdesisyon din siyang mag-ensayo ng mga dasal at orasyon na may kapangyarihan laban sa masasamang espiritu. Kahit pa siya ay bata pa, naniniwala siya na ang kanyang tapang at pananalig ang magiging sandigan niya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging matatag si Juan sa kabila ng mga pagsubok. Hindi niya hinayaan ang takot na lamunin siya. Sa halip, ginamit niya ito bilang lakas upang mapanatili ang kapanatagan ng kanyang pamilya at ng kanilang baryo. Habang patuloy na lumalalim ang pag-aaral ni Juan tungkol sa mga aswang at kanilang mga ritual, dumating ang panahon na hindi na niya kayang manatiling tahimik. Ramdam niya na may paparating na malaking panganib sa kanilang baryo, at kailangan niyang kumilos para protektahan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Juan mula sa bahay ng isang matandang albularyo na tinuruan siyang gumawa ng mga pananggalang, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa dilim, narinig niya ang mga boses na tila baga hindi tao, mga huni na nagmumula sa mga anino. Nagmadali siyang pumasok sa bahay at agad na isinara ang pinto. Ngunit hindi iyon nagpasindak sa mga aswang na tila ba nagsimula ng palapitin ang kanilang presensya sa baryo. Kinabukasan, nagtipon si Juan kasama ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na handang tumulong. Ipinaliwanag niya sa kanila ang mga natuklasan niya at ang panganib na maaaring dumating kung hindi sila mag-ingat. Dahil sa takot at pagkabalisa, marami ang nagduda sa kanya. Ngunit may ilan din na naniniwala at handang tumulong, lalo na ang mga matatanda na may alam sa mga tradisyonal na paraan ng paglaban sa aswang. Sa gabing iyon, nagplano silang magbantay-bantay sa paligid ng baryo. Ginamit ni Juan ang mga natutunan niyang orasyon, mga bawang, at mga halamang gamot upang palakasin ang kanilang mga sarili laban sa masasamang espiritu. Habang gabi na, naramdaman nila ang kakaibang presensya. May mga aninong naglalakad sa mga lansangan, may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Isang matinding labanan ang nagsimula, hindi lamang sa pagitan ng tao at aswang, kundi pati na rin sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa gitna ng laban, ipinakita ni Juan ang kanyang tapang at determinasyon. Hindi siya natakot sa mga nilalang na matagal na nilang kinatatakutan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang nalalaman upang ipagtanggol ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang sumapit ang madaling araw, unti-unting napalayas nila ang mga aswang. Bagamat hindi ganap na nawala ang panganib, ito ay isang malaking panalo para sa baryo. Sa kabila ng pagod at takot, napagtanto ni Juan na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. May mga taong handang sumuporta at lumaban kasama niya. Matapos ang unang matagumpay na paglaban ni Juan at ng kanyang mga kabaryo laban sa mga aswang, hindi pa rin natigil ang mga panganib. Sa halip, tila mas naging matindi pa ang paglusob ng mga nilalang sa gabi. Ito ay parang babala na may mas malalakas pang pagsubok na paparating. Sa kabila ng mga takot, mas lalo pang naging matatag si Juan. Hindi na siya yung batang natatakot at nagtatago, ngayon, siya ang nagsisilbing lakas ng kanilang baryo. Ngunit kasabay ng paglakas ng loob na ito ay ang mga pagsubok sa kanyang katapangan at pananampalataya. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa gilid ng gubat, napansin ni Juan ang isang aninong kakaiba ang kilos. Hindi ito tulad ng mga naunang aswang na kanilang nilabanan. Ito ay mas mabilis, mas mapanlinlang, at mas malakas. Habang nilalabanan niya ito, naisip ni Juan ang mga natutunan niya mula sa mga matatanda, ang mga dasal, mga halamang gamot, at mga orasyon na nagbibigay proteksyon laban sa mga espiritu. Gamit ang mga ito, ipinaglaban niya ang kanyang buhay at ang kapayapaan ng kanilang baryo. Ngunit hindi ito naging madali.
May mga pagkakataong muntik na siyang matalo at mawala ang pag-asa. Sa mga oras na yon, naalala niya ang mga pangako sa sarili na ipagtatanggol ang kanyang pamilya at mga kaibigan kahit anong mangyari. Sa bawat laban, mas lalo siyang tumitibay. Natutunan niyang harapin ang kanyang mga takot at gamitin ito bilang lakas. Natuklasan niya rin na ang pananalig sa Diyos at sa mga tradisyonal na paniniwala ay mahalagang sandigan sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsilbing malaking tulong, hindi lang sa pisikal na laban kundi pati na rin sa pagbibigay ng moral support. Pinatunayan nila na sa kabila ng pagkakaiba-iba, kaya nilang magkaisa laban sa isang karaniwang kaaway. Sa huli, naging simbolo si Juan ng pag-asa at tapang sa kanilang baryo. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa iba upang huwag matakot harapin ang mga pagsubok na dala ng mga aswang. Matapos ang mahabang laban at walang tigil na pagharap sa mga aswang, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa baryo ni Juan. Ang mga tao ay muling nakaramdam ng kapanatagan sa gabi at araw, at ang takot na matagal nang bumabalot sa kanilang komunidad ay unti-unting napawi. Si Juan, bagamat bata pa, ay kinilala bilang bayani ng kanilang bayan. Hindi lamang siya naging tagapagligtas kundi naging simbolo ng katapangan at pag-asa. Ang mga kwento tungkol sa kanyang tapang ay kumalat sa kalapit na mga lugar, nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na huwag matakot sa mga nilalang na dati ay kinatatakutan nila. Ngunit para kay Juan, ang laban ay hindi nagtatapos sa tagumpay na yon. Alam niyang may mga panibagong panganib na maaaring dumating, at ang mga aswang ay maaaring muling magbalik sa ibang anyo. Kaya patuloy siyang nag-aaral at nagsasanay, pinapalakas ang kanyang sarili upang maging handa sa anumang darating. Nagpasya siya ring ituro ang kanyang mga natutunan sa mga kabataan sa baryo, upang ang susunod na henerasyon ay handa rin sa pagtanggol sa kanilang komunidad. Itinatag niya ang isang maliit na samahan na nag-aaral tungkol sa mga alamat, paniniwala, at mga paraan ng paglaban sa masasamang espiritu. Ang mga matatanda sa baryo ay naging tagapayo at gabay ng samahan, habang si Juan ang naging pinuno na nag-ugnay sa mga miyembro. Sa bawat pagtitipon, pinag-aaralan nila ang mga lumang aklat, nagsasanay ng mga orasyon, at nagtuturo ng mga tradisyonal na gamot. Sa kanyang puso, naniniwala si Juan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa ng komunidad at sa pananalig sa Diyos. Hindi niya hinayaan na ang takot ang maging dahilan ng pagkakawatak-watak, bagkus ay ginamit niya ito upang pag-isahin ang lahat. Sa pagtatapos ng kwento, makikita natin si Juan na nakatayo sa harap ng kanilang maliit na samahan, tinitingnan ang buwan na maliwanag sa gabi. Alam niyang maraming hamon pa ang haharapin, ngunit siya ay handa na, hindi lamang bilang isang bata na nakakita ng lihim na ritual, kundi bilang isang leader na handang ipaglaban ang kanyang bayan. At doon nagtatapos ang kwento ng Batang Juan, ang batang nakakita ng lihim na ritual ng mga aswang, at naging tanglaw ng pag-asa sa kanyang komunidad. Siyam.